kung mahilig kang mag-scroll o mag-browse sa social media. Sa panahon ngayon, sigurado na nadinig mo na o nakita ang pangalan na Alexandra Ayala o Alex Ayala. Siya lang naman kasi ang pinakasikat ngayon sa Pilipinas sa larangan ng sports dahil sa edad na 20. Kaya niyang makipagsabayan sa mga veterans at mga top players ng tennis. Tinuturing siya ngayong pinakamahusay na babaeng tennis player sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil siya lang naman ang nakaabot na Pinoy sa professional level sa sports na tennis. Pero ang lalong nagpasikat kay Alex Ayala ay nang talunin niya at patalsikin sa tournament ang mga top players na may mataas na ranking sa WTA o Women's Tennis Association. Kaya tara at kilalanin natin ang top players na pinataob ni Alex Ayala para maabot niya ang kanyang rank ngayon na number 58 sa mundo ng tennis. Si Jelena Ostapenko ay isang Latvian professional tennis player na numero 24 sa world ranking at naging Grand Slam winner. Noong 2017 sa French Open, nagkaroon din siya ng siyam na WTA titles at naging singles career high niya ang world's number 5 rank na patunay na isa siya sa pinakamagaling na babae sa sports na tennis. Ang unang pagkakataon na naglaban sina Alex Ayala at Jelena Ostapenko ay noong Marso 21, 2025 sa Miami Open, kung saan nanalo si Ayala sa score na 7-6 at 7-5. Marami ang humanga kay Ayala dahil ang rank niya noon ay nasa numero 140 pa lang at si Ostapenko naman ay nasa rank 25 na ng WTA. Matapos ang panalo, tumaas ang world ranking ni Ayala at nagkaroon siya ng mas maraming puntos sa WTA na nakatulong para makapasok siya sa mas malalaking torneo. Ang pangalawang laban ni Alexandra Ayala laban kay Jelena Ostapenko ay noong Hunyo 2025 sa Lexus Eastbourne Open Round of 16. Gustong makabawi ni Ostapenko, kaya sa unang set ay di niya pinaisa si Ayala sa score na 6-0. Hindi naman nagpatinag si Ayala at sumagot sa second set sa score na 6-2. Sa ikatlong set, abante si Ayala sa score na 3-2 nang huminto si Ostapenko at hindi na makapagpatuloy dahil sa injury. Dahil di na kaya makapaglaro ni Ostapenko, nag-retired siya at si Ayala ang tinanghal na nanalo at uusad sa next round ng tournament. Si Clara Tauson ng Denmark ang sumunod sa ating listahan. Meron siyang 3 WTA titles at nanalo siya sa Australian Open noong 2019 sa junior level. Ang career high niya ay umabot ang kanyang world ranking sa number 12. Naglaban sina Alex Ayala at Clara Tauson sa 2025 US Open sa first round ng women's. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Grabe ang tensyon sa tiebreaker. Dahil dikit ang score, halos walang gustong bumitaw. Pero sa huli, nagwagi si Alex Ayala at naging emosyonal sa pagkapanalo niya. Ang pagkapanalo ni Ayala kay Tauson ay nagbigay ng malaking impact, hindi lang sa kanyang career, kundi pati nagbigay inspirasyon sa mga kababayan niya sa Pilipinas. Bago tayo magpatuloy, baka naman matutulungan mo ang small channel ko na lumago sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like, at pagbibigay mo ng comment. Si Madison Keys ay isang Amerikanong tennis player na mayroong 10 WTA singles title at nanalo ng kanyang unang Grand Slam title sa Australian Open ngayong 2025. Pinabagsak lang naman niya ang number 1 sa mundo na si Aryna Sabalenka para makuha ang kanyang Grand Slam title. Naganap ang laban ni Ayala at Keys sa round of 32 ng Miami Open ng WTA 1000 tournament
si Ayala ay underdog sa laban dahil isang world-class tennis player si Madison Keys na may world rank noon na number 5 at kakapanalo lang sa Australian Open kaya sobrang liit lang ng chance ng manalo si Ayala. Sa unang set naging dikit ang laban ni Ayala at Keys. Nakauna si Ayala pero humabol si Keys at nag-tie sila sa score na all 4. Pero hindi nagpabaya si Alex Ayala at nakuha niya ang first set sa score na 6-4. Did not back down as she's a setup on Nadomina ni Alex Ayala ang ikalawang set. Naunahan niya agad si Keys hanggang sa hindi na ito nakahabol at nanalo si Ayala sa ikalawang set sa score na 6-2. Halos hindi makapaniwala si Ayala na natalo niya si Keys na isa sa mga top 10 WTA kaya siya ang naging kauna-unahang Pinoy na tumalo sa isang Grand Slam champion sa sports na tennis. Sa pagkapanalo ni Alex Ayala kay Keys, nakapasok siya sa round of 16 ng Miami Open at kumita siya ng malaking prize money. Tumaas din ang kanyang rank at nakapasok na sa top 100 ng WTA. Lalong naging trending ang pangalan na Alex Ayala na laging laman ng social media at tinutukan na ng maraming mga Pilipino ang kanyang mga sunod na laro. Ang huling top player sa ating listahan ay si Iga Swiatek ng Poland. Meron lang naman siyang 25 na WTA singles title at 6 na Grand Slam champions. Siya ngayon ang number 2 sa world rankings pero noong Abril 2022, naabot niya ang rank 1. Noong graduation ni Alex Ayala sa Rafa Nadal Academy ay isa si Iga Swiatek. Sa panauhing pandangal, hindi nila alam na darating ang araw na maghaharap sila sa world stage. Kahit underdog nakipagsabayan si Ayala kay Swiatek, hindi siya na-pressure. Kahit ang kalaban niya ay ang pangalawa sa pinakamagaling na babae na player ng tennis sa buong mundo. At nung natapos ang first set, nanalo si Ayala sa score na 6-2. Lamang si Swiatek sa ikalawang set at siya ang unang nakalimang puntos. Kaya isa na lang at magkakaroon ng ikatlong set ang laban nila ni Ayala. Pero hindi sumuko si Alex Ayala at naitabla niya ang laro sa all 5. Kaya kung sino ang makakapitong puntos siya ang mananalo sa set 2. Naging maganda at consistent ang laro ni Ayala at siya pa ang nakaunang maka 6 points. Ayala sa iba't ibang tournament para lalong mahasa ang kanyang skills at talento sa tennis, hindi lamang para sa kanyang career, kundi para na din sa kanyang bansang Pilipinas.